tayo ngayon ay nagkakaisa. Okay. Nagkasama upang purihin natin siya. Ayaw ng Diyos na tayo ay hindi magkasama sa pagpupuri sa Kanya. Gusto ng Diyos na tayo ay magsama-sama upang purihin siya. Langit yung ano yun. Sapagkat dahil sa pag-ibig niya sa atin, ayaw ng Diyos na isa mayroong kawalan. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Lahat gusto ng Diyos na ang may ibig. Diba? Hindi ang Diyos hindi niya kinukonsinti ang mga taong ayaw. Dahil ang gusto ng Diyos Yung nakaraan, mapanood. diba? Hindi ka pinipilit. Nasa iyo lang naman. Kaya ang ating programa ay tinawag ko ay in this week of prayer. Sa buong sanglibutan. Ito ay inilusan para gawa ng pagpupuri sa Panginoon at pasasalamat sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang aking dadalhin pag-aaral ngayon ay kadugtong lang sa kay Brother Ulit. So, sino ang nakapakinig sa ka-aral kagabi ni Brother Ulit? Ano ang pamagat sa kaniyang tinalakay kagabi? Diyos ay buhay. Ano yun? Tungkol po sa kaligtasan. Ang kanyang topic po ay sa gawa. Ano pamagat kayo, Brother Ulit? Magsang-ayon natin sa kaharian ng Diyos. Ayun. Pagsang-ayon sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang ating topic ngayon sa gawing ito ay kadugtong lang din. Na ito ay pinapagatan ito ng pagbabalik ng Panginoon na makikita ng mukhaan. Okay? Diba? Kasi maraming mga aral na yun na sinasabi nila na ang Diyos dumating na. Na hindi makikita natin kung ang pagdating ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay nasa ating puso. Pero hindi iyon, mga kapatid, ang tamang pakahulugan doon. Na ang pagbalik ng ating Panginoon Kristo ay talaga literal ito, hindi ito spiritual. Ang iba kasi paniniwala ay spiritual na pagdating. Dahil bumabasa sila doon sa Lucas chapter 17 verse 21, si Sister Albi. Yun ang kanilang theory, kanilang pinapaniwalaan, si Sister Albi. Basahin muna natin kung ano yung sinasabi. 21. Ito yung aral sa ginawag ng Jehovah's Witness. Sabi po dito, at di rin nila sasabihin, tingnan ninyo, naririto o naroon, sapagkat masdan ninyo ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Yan. Tama, ano? Ito yung kaharian ng Diyos ay nasa ating puso. So, kailan nangyari ito? Sige, basa, Sister Alfie, sa Hebrew chapter 8, verse 10. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Yun ang paghahari ng Diyos sa atin. Dahil sa kanyang salita na inilagay niya sa ating isip, isinulat sa ating puso, ibig sabihin, ang Diyos na naghari sa atin. Ibig sabihin, pagkakilala na tayo ay Kanya,
Siya ay Diyos natin. Yun ang tuturuan mga kapatid. Hindi yung na ang Diyos ay hindi natin nakikita ang kanyang pagdating. Nakikita ang kanyang pagdating personal ito mga kapatid. Ayon sa Gawa, chapter 1, verse 9 hanggang 11. Basahin natin. Ito yung totoo mga kapatid. Kasi na-divert ang kanilang kaisipan doon sa ganoong paniniwala. Humihinto na lang sila kasi pagka mabasa yung sinabi na ang Diyos ay hindi makita at siya ay naghahari sa ating puso, tama na sila ron. Hindi na nila tinutuloy kung bakit ang Diyos hindi makikita. Kaya pinabasa ko kay Sister Alvin na bakit hindi nakikita dahil ang pagbabago na ito ang salita na siya nananahan sa ating puso, ito yung salita ng Diyos. Na bilang ang Diyos ay maghari sa atin dahil hindi tayo gumagawa ng anumang laban sa Diyos. Kundi tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Sige, Sister Elvin. Chapter 1, verse 9 hanggang 11. Ito po sabi, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y kinukli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantala nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo. Biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit. Verse 11, nagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Kita niyo po ito yung tama. Na ang ating Panginoon Kristo samantalang sila'y nagkatipon kasama ang kanyang mga alagad, unti-unti siya umangat sa langit. Noong mapalayo na ang ating Panginoon Kristo, na hindi na nila halos makita at mayroong dalawang anghel na nagsabi, bakit kayo nakatitig, mga kapatid? Ang tamang nakita ninyo na umalis, kung ano ang kanyang pag-alis, ay ganun din ang kanyang pagbalik. Ibig sabihin, makikita pa rin natin. Diba? Paliwanag yun. O sundan natin sa Apocalypse, chapter 1, verse 8. Oh, tama mo. Kasi, mas maganda yung maliwanag ba? Na, chapter 1, verse 8. Tingnan ninyo siya ay dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayon na. Amen. Okay, kanya po pagdating ng ating Panginoon Kristo, lahat ng mga mata, kahit pusa, siguro aso, kamay mata mata ng pinya. Kita niyo yan. Yan sabi ng iba. Nag-reverse ko yung iba Pag daw matang yun. Wala namang mata niyo. May mata yun. Tatlo yan Yung mata yung pinutubuan ba? Tinatawag ka na. Mata lang yung tawag, pero tubuan niya. Ano yung pagtutuyo? Na ang lahat ng mga mata ay makakakita sa kanya pagdating. Sige, patunay pa sa 1 chapter 28, chapter 5 verse 15. Oo, pero wala namang mata yun. Bilog nga. Verse chapter 5 verse
Hindi nakita kay Sister Tunit yung Kain lang ng kain. matalim. Wala kasi yung sa bingit. Oo. Hindi mahilig Baka walang sa ano. tanim ng yung siguro, Di Sister. ba hilig sa gata siguro? Oo. Yung sa maya na yun, sis, sa Di ba maya. yung hawakan. Hindi ko alam talaga. Tinutubuan. Now you know. Di ba yung... Bukas bili ka ng yung Yun yung tinatawag Hindi, na... Tignan mo yung bag. yung may balat pa. Yung, kasi butas Hindi, tingnan niyo. Parang black siya. Putang. Darker. Tandaan nga ako sa nyugan sa palengke mga bukas. Oo, yun. Basta yung tinutubuan. Butas. Saan po yung mata? Mata yun, sabihin. Sabihin mo na pabili niyo na walang mata. O ayun. Yes. Sabihin mo yun. Wala naman akong gagawin dun sa nyug eh, kaya hindi ako bibili. Yung walang mata nga, hindi ka naman bibigyan kung ng iyog kasi may mata ang iyog eh. Mamaya meron palang walang mata. Abay mo na yun. Hindi makikita. Bulag nga. Ah, Hindi sige. nga, baka mamaya pagtawanan ako oh. Hindi ah. Sister, sige, basta. Sister, tuloy ka ba? Sister, Chapter 5, verse 28. Pakinggan po natin. Dave, punta ka na lang doon. Oo, ito yung Tanong mo na sa sinabi na- tindero. Asan ba yung mata dyan? Ito yung sinabi ng ating Panginoon Kristo na tungkol sa kanyang pagparito. Sige. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Kita niyo? Kahit yung nasa lipigan, Kahit patay na. Kasi yun ang mga yun talaga ang anak ng kapatid. yung banal. Dahil bubuhayin ng Diyos Sisigawin ang lahat na mga tumutupad sa kanyang mga utos at sumasampalataya sa kanya. Hindi na. Kaya nga mga kapatid, papalan tayo. Dahil nandyan sa atin ang pangako ng Diyos na tayo ay bubuhayin naman muli. Sige, basa pa ulit sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16 at hanggang 17. Kung paano ang pagdating ng ating Panginoon. Dahil pa naman nakapagsabi. First Thessalonian Tawagan mo na ako. 4 chapter 4 verse 16 and 17. Kayo na lang mga bata pa. Pero hindi ka pipil. Lagay ka lang. Pero talagang Ay, hindi, nakikita ko. Oo, Pag nabuhay ka. wala nga sa No? Pag binuhay na. Okay. First Thessalonian chapter 4 verse 16 and 17. Sige, basa Sister Albi. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa Sulat lang kasi langit yung na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay bumangon muna. Ganun din. 17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa kapawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Yun. Amen. Di ba? Napakaganda. Kailan kayo? Na ang Panginoon ay bababa mula sa langit. At ang mga patay na sila ay may pananampalataya kay Kristo ay mga bubuhay. Di ba? At tayong mga buhay na natitira ay kasama din tayo. Aakyat sa langit at sasalubungin natin ang Diyos sa alapaap. Di ba? Napaka-imposible. Parang alam mo, kung walang pananampalataya, hindi talaga maniwala. Pero tayo na may pananampalataya sa pangako ng ating Panginoon Kristo ay maniniwala tayo na tayo ay kanyang tubusin. Ayon sa pangako ng ating Panginoon Kristo sa Juan 14:1 hanggang 3. Meron tanong? Hindi ba sumisak yung ano? Sinaganda mo? Mga? Ano ba? Binalita ko. John chapter 14 verse 1 hanggang 3. Mga tanong? Ang sabi po, Pinaghandaan mo. 14:1, Ano sasakyan mo? huwag mabagabag ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan.
Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta na roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako'y naroroon, kayo rin ay naroroon. Yan po, mga kapatid, malinaw ano? Pero Yan ang tamang aral. ay bakit na. Na ang ating Panginoong Kristo, mayroon talaga siya pangalan. Pa lang daw. Huwag magulubihan ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Bumalik na. Sa bahay ng aking Ama, saan man? Sa lupa o sa langit? Sa langit nakaturo. Pangalawa. Sa bahay ng aking Ama ay maraming Ganun pala. tahanan. Kalalagyan. Ipagshanda ko na kayo, ako'y muling paparito upang kung saan ako naroon ay walay lumang. Kukunin tayo, yan ang sinabi. Kukunin tayo, ito na yung nabasa kanina sa unang Tesalonika na aagawin tayo sa alapaapit tayo dito sa lupa. Ito yung tamang aral sa Biblia. Dahil may mga ibang aral na hindi tayo aakyat sa langit. Kawawa yung mga ganong aral ng kapatid. Na nandito lang sila sa lupa. Alam mo yung may-ari ng lupa, yung kaaway ng Diyos. Na sinabi na siya ay parang yung umuuman, naghahanap ng kanyang masisilan. Dinadaya ang ating kaisipan. Tayo ay nabubulag na doon sa mga gadget. Alam mo, hindi na tayo nakakapagkaroon ng salita ng Diyos. Bakit? Nandun na tayo nakatutok sa mga gadget. Ang ating kaisipan ay dinadivert yan sa mga gadget. Hindi na tayo nakakapag-pray. Yun ang dahilan. Kahit magpamilya, kawawa. Ang mga anak, silpon ng silpon, hindi na nakakagawin from the resistance. Kahit po sa oras Ako, kainan, nandiyan na. nagsisilpon lang naman ako, tinitingnan ko lang po ano yung mga nakakaganda na nakakakuha na aral sa buhay. Hindi na ako response, hindi ko alam eh. Ganun lang naman. Minsan, pagka nagtuwa ka sa palabas, di ba, bakit hindi ka naman manood? Para malibang ka naman. Okay lang yun. Pero yung parang hindi mo na naiisip ang mag-pray, hindi mo na naiisip ang pagbasa ng Biblia, ayun ang hindi na. Dahil natuturuan ka na nag-away, sige, manood ka lang manood hanggang sa bato ka, katulog ka na, ayun na. Tuwang-tuwa na ang away ng Diyos. Nadaya ka na. Kasi ang gusto ng Diyos, yung hindi tayo makalibot sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos na lagi tayo nasa ating puso't isipan. Kita ninyo ang halimbawa, noong si Enoch, diba? Kaya si Enoch, kung inyong i-search sa YouTube, nandoon ang buhay ng Enoch, hindi siya nakatikim ng kamatayan. Bakit? Sapagkat lumalakad siya na kasama niya ang Diyos. Yun lang palang sikreto. Isang halimbawa lang yun, na kung tayo, saan man tayo doon, sa ating buhay ngayon na hindi tayo pasakop sa mga bitag ng kaaway ng Diyos, ang Diyos ay natutuwa sa atin. Hindi siya lumalayo. Dahil kung tayo kumukontra sa Diyos, lumalayo din ang Diyos sa atin. Kung tayo ay nakagawa ng kasalanan. Diba? Kasi basa Sister Albi sa Isaiah chapter 59 verse 2. Ito yung dahilan kasi na nakakapagpalayo sa ugnayan natin sa Diyos. Sige, Sister Albi. Isaiah chapter 59 verse 2. Sabi ko dito, ngunit pinaghiwalay ng iyong mga kasamaan,
kayo at ang inyong Diyos. Ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpugli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. Ito mo. Ang kasalanan, ang siyang nagpupubli upang hindi siya makinig sa ating dalangin. Kasi pinapriority natin yung gusto natin. Hindi natin pinapahalagahan ang gusto ng Diyos. Kaya ang gusto lang naman ng Diyos na tayo ay lagi magtalakay sa kanyang salita. Sariwain natin sa ating puso at isipan sapagkat ang kanyang salita, ito yung mga pangako niya. Gusto ng Diyos na hindi mabura sa ating isipan, hindi mapalitan dyan sa gadget. Alam niyo po, nakakalungkot. Doon sa abroad, meron akong kasama na driver. Dahil siya ay nalulong sa itil, sasabihin, sige pre, sasalakayin ang utak natin. Ano na lahat? Patayan mo yan sa salakayin. Alam niyo na, mga kapatid, ay nangyari. Ayan, sinalakay tuloy siya sa company. Pinauwi sa Pilipinas. Kalungkot. Kasi walang trabaho ni Brother Ulysses. Nandun na lang nakapaglay sa cellphone eh. Sabi, magbantay. Di nagbantay siya. Nagbantay nga siya doon, pero hindi naman maliknawan yun. Hindi naman binatayan yung trabaho niya. Yung kanyang sarili lang. Kaya pinauwi. Kita mo, pinauwi. Kawawa ang pamilya. Ang pamilya na umaasa sa kanya na may ipapadala, wala na tuloy. Kasi nalulong, ang isip kasi natin, pagka kung ano yung hilig natin, doon na lang nakatutong. Di ba, hindi na tayo nakakapag-pray. Maniwala kayo pagka maganda yung pinapanood, palabas sa TV. Away kayo dyan, anak nyo, pamilya nyo, away kayo dyan. Bakit istorbo? Patayin mo yan, maganda-ganda na panood ko. Di ba? Yun ang butang ng kaaway. Kaya sige pa, Sister Albisa, Colossus chapter 3 verse 5. Basahin mo para maingatan ba natin kung ano yung ayaw ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos. Diba? Ganda eh. Kasi ang gusto ng Diyos sa kanyang pagparito na makita natin siya ay kasama tayo doon. Ngayon, pag na tayo gumawa sa alaban, sa kaluban ng Diyos, hindi tayo makakasama doon. Kanyang pagbalik. Ngayon, ito ang tandaan natin sa gabi ito. Na ito ang mga ayaw ng Diyos. Colossus chapter 3 verse 5. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa ninyo. Pagigiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kita nyo? Ano ang sinasabi? Pakikiapid, karumihan, diba? Masasamang pita, Masasamang pagnanasa, masamang